Hello mga bata! Welcome sa ating online children's meeting. Ako pala si Kuya JV. At ako naman si Kuya Jeff. Kamusta kayo? Nasa episode 151 na tayo sa ating pag-aaral ng Biblia. Noong nakaraang Sabado, nakita natin kung ano magagawa ng salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Kung naririnig natin o nababasa ang salita ng Diyos, ito ay nagiging ilawan sa ating landas. Ito ay nagiging ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Nagdadala rin ng kaligtasan ang salita ng Diyos sa atin. Gayon din, sinasanhi rin ito na huwag tayong magkasala. Sa araw na ito, mas maraming salita ng Diyos ang ating maririnig. Ito ay nasa aklat ng Proverbs o mga kawikaan. Dalawang hari ng Juda ang nagsulat ng kawikaan. Ito ay sina Solomon at Hezekiah. Naisulat ni Solomon ang 3,000 Proverbs at si Hezekiah naman ay idinagdag ang ilang kawikaan ng kanilang mga ninuno. Sa bandang huli ng aklat, may salita rin si Agur at si Haring Lemuel. Ang aklat na ito ay nagtuturo kung paano tayo magkaroon ng karunungan at isang maayos na pag-uugali sa ating pamumuhay. Mga bata, gusto ba ninyo na mamuhay ng isang wastong pantaong buhay? Kung gayon, tingnan natin ang mga simulain na makikita natin sa aklat na ito. Pero bago natin sabihin, umawit muna tayo. Mga bata, bago tayo umawit, basahin muna natin ang lyrics ng ating kanta. Lord, may your commandments I keep. Your instruction I will not forget. For length of days and years of life, and peace will be added to me. Trust Jehovah with all your heart. Don't rely on your understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Lord, may your commandments I keep. Your instruction I will not forget. For length of days and years of life, and peace will be added to me. Just Jehovah with all your heart. Don't rely on your understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Lord, may your commandments I keep. Your instruction I will not forget. For length of days and years of life, and peace will be added to me. Just Jehovah with all your heart. Don't rely on your understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Ang bawat simulain dito ay isang budil ng karunungan. Ang unang simulain upang makapamuhay tayo ng wasto ay ang paggalang sa Diyos. Dapat sambahin at igalang natin ang Diyos. Paano ba natin igagalang ang Diyos? Dapat nating tandaan na Siya ang kamanghamanghang Diyos na lumikha sa atin. Kung iginagalang natin ang Diyos, hindi tayo gagawa ng masama. Ang paggalang sa Diyos ay matakot sa Kanya. Ito ay makikita sa Proverbs chapter 1 verse 7
at chapter 9 verse 10. Ang paggalang at pagsunod kay Jehovah ay pasimula ng karunungan. Ngunit, walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo. Parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Ang pagkatakot kay Jehovah ay ang pagsisimula ng kaalaman at karunungan, at ang kaalaman sa banal na isa ay pag-unawa. Ang kaalaman, karunungan at pangunawa ay nagmumula sa Diyos. Kung may takot tayo sa Kanya, iginagalang siya. Ang mga ito ay matatamo natin. Kung naghahangad tayo ng karunungan katulad ng paghahanap ng mga nakatagong kayamanan, maiintindihan natin ang pagkatakot kay Jehovah at matatagpuan natin ang kaalaman sa Diyos. Anong resulta ng pagkatakot natin kay Jehovah? Ang pagkatakot kay Jehovah ay ang kamuhian ang kasamaan. Ang paggalang at pagsunod kay Jehovah ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang gumagalang at sumusunod kay Jehovah ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Kung may takot tayo kay Jehovah, magkakaroon tayo ng malakas na pagtitiwala at magkakaroon tayo ng kanlungan. Mas mabuti ang may kaunti na may pagkatakot kay Jehovah, kaysa malaking yaman na may kaguluhan nito. Proverbs chapter 15 verse 16. Kung tayo ay may takot kay Jehovah, magiging mapayapa tayo. Ang paggalang sa Diyos ay ang magtiwala rin sa Kanya. Sa Proverbs 3:5-8, sinasabi, "Kay Jehovah ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Jehovah at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati at gagaling ang iyong sugat." Ayon sa Proverbs chapter 3 verse 26, sinasabi, "Pagkat tiwala kang si Jehovah ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo." At sa Proverbs chapter 30 verse 5-6, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang kasalita sapagkat pagsasabihan Kanya bilang isang sinungaling. Ang paggalang sa Diyos ay ang parangalan din siya. Sa Proverbs 3:9-10, sinasabi, "Parangalan mo si Jehovah sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan." Dapat maging mapagbigay tayo sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Hanggang dito muna ang pagtatalakay natin na aklat ng Proverbs. Marami pang simulain ang dapat nating matutuhan mula sa aklat na ito. Ngayon naman, tingnan natin ang mahahalagang punto. Ang unang simulain upang magkaroon ng isang maayos na pamumuhay ay igalang ang Diyos. Bagaman, hindi natin nakikita ang Diyos kung isinasaalang-alang natin, siya ay lahat ng bagay, hindi natin siya makakalimutan. Sa praktikal na paraan, may papakita natin ang paggalang sa Diyos kung tayo ay gumagalang sa ating mga magulang, mga guro at sino mang mas nakakatanda sa atin. Sa paggamit ng salitang po at opo, dapat nating tandaan na ang mga magulang natin ang kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Ikalawa, ang paggalang sa Diyos ay kinapapalooban ng pagkatakot natin sa Diyos. Mga bata, kung iginagalang natin ang Diyos, matatakot tayong gumawa ng masama. Ikatlo, ang paggalang sa Diyos ay ang pagtitiwala natin sa Kanya. Huwag tayong umasa sa ating mga kakayahan at hayaan siya na manguna sa atin, upang maging matuwid ang ating landas. Yaong mga sumusunod sa salita ay mapapabuti at pagpapalain yaong mga nagtitiwala sa Kanya. Ikaapat, kung iginagalang natin ang Diyos, pararangalan o pupurihin natin siya. Mga bata, hindi maliit na bagay na kayo ay dumalo sa children's meeting. Sa pagdalo ninyo, ibinibigay ninyo ang inyong oras para magpuri at parangalan natin ang Diyos. Ihandog din natin ang ating mga tinig upang tumawag at awitan ang Panginoon. Ngayon,
Basahin natin ang Bible verse. Una sa Ingles at pagkatapos sa Tagalog. Proverbs 1:1-3. The Proverbs of Solomon, the son of David, the king of Israel, for knowing wisdom and instruction, for discerning words of understanding, for receiving instruction in wise conduct, righteousness, justice, and equity. Kawikaan 1:1-3. Ang mga kawikaan ni Solomon, na anak ni David, na hari sa Israel, upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali, sa katwiran at kahatulan at karampatan. Story time! Si Selo ay isang magsasaka na nakatira sa gitna ng luntiang kabukiran. Kilala siya sa pagiging matapat, masipag at may mabuting puso. Walang kapaguran siya ang nagtatrabaho sa kanyang bukid, naghahasik at nagaani na nakakatulong sa kanya na tustusan ang kanyang pamilya. Naniniwala siya sa kasabihang, kung ano ang iyong itinanim, ay siya mong aanihin. Isang araw, may isang bagong magsasaka na dumating sa nayon. Siya ay si Turo, at kilala sa pagiging tuso at andaraya. Malaki ang kanyang bukid, ngunit palaging dinaraya ang kanyang mga kasamang magsasaka, at ibinebenta ang kanyang mga ani sa mataas na halaga. Binalaan ni Selo si Turo sa kanyang pagiging hindi matuwid na magdadala sa kanya sa pagbagsak. Gayunman, hindi nakinig si Turo sa kanyang payo at nagpatuloy sa pandaraya. Dumating ang tag-ani at ang matyagang pagtatrabaho ni Selo ay umani ng masaganang ani ng butil. Sa kabilang panig, hindi naging maganda ang ani ni Turo dahil napeste ang kanyang pananim. Sinikap niyang ibenta ang kanyang ani sa mataas na presyo, ngunit wala ni isang gustong bumili sa kanya. Napagtanto ni Turo ang kanyang kamalian at nagsisi sa hindi pakikinig sa payo ni Selo. Pinuntahan niya si Selo at humingi ng tulong sa kanya. Si Selo, na may mabuting puso, ay tinulungan si Turo ng paraan ng kanyang pagtatanim at ang kahalagahan ng pagiging matapat. Sa maikling panahon, natuto si Turo ng mahirap na paraan. Kung ano ang iyong inihasik ay siya mong aanihin. Ang dati niyang likong paraan ay nagsanhi ng suliranin sa kanya. Ngunit, nagsimula siya ng isang bagong pahina at naging isang mabuting tao. Ang kabaitan at paggabay ni Selo ay tumulong kay Turo na makita ang kamalian ng kanyang paraan. At siya ay nagpasalamat para sa ikalawang pagkakataon. Simula noon, kapwa sina Selo at Turo ay magkasamang gumawa bilang matatapat at masisipag na mga magsasaka. Inihahasik ang mga binhi ng katapatan at karangalan at kasipagan sa gawain at umaani ng mga gantimpala ng kanilang pagpapagal. O mga bata, sana nagustuhan ninyo ang kwento. Oras na para sa ating breakout room. Makinig kayo sa inyong mga shepherd at sumagot sa kanilang mga katanungan. Pwede rin kayong magsalita sa mga punto na natamasa ninyo. Pagkatapos, huwag muna kayong aalis dahil meron tayong picture taking. Oh, nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Ngayon naman, sumabay kayo sa panalangin. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, pinupuri ka namin sa mga kawikaan pinupuri ka namin sa mga kawikaan na nagtuturo sa amin na nagtuturo sa amin na maging maayos ang aming pamumuhay. na maging maayos ang aming pamumuhay. Nawa maging magalang kami sa iyo Nawa maging magalang kami sa iyo at magkaroon ng takot at magkaroon ng takot at pagtitiwala lamang sa iyo. at pagtitiwala lamang sa iyo. O Panginoong Hesus, mahal ka namin. O Panginoong Hesus, mahal ka namin. Amen. Amen. O mga bata, hanggang dito na lang muna ang ating meeting. Pero huwag kayong mag-alala dahil makikita tayo muli sa susunod na Sabado, sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin.
at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayo mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin kakalimutan manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng "Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus!" Dahil kapag ginawa niyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!